Start recording mo muna ako. Okay, ayan. So, uulitin ko, no, ito yung mga relational operators na ginagamit natin sa if functions natin. Now, meron din tayong less than or equal. Ibig sabihin, mas mababa siya o mas mababa or equal. Kumbaga, pantay yung value. Not equal, meron din tayo. Ayan. So, of course, meron din tayong equal. Okay? So, meron din tayong equal to. So, ayun po. So, ibig sabihin, pantay sila ng value. Now, para sa gagawin natin, gagamitin natin yung relational operators natin. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin yan, gagawa tayo ng if. Yan, if itong grade nila, which is itong G2, di ba? If itong grade nila, sabi ko nga, ay mas mataas kesa sa 75, di ba? Then, siya ay pasado, di ba? Pass, pag mas mataas sa 75. Pero, pag mas mababa siya sa 75, of course, siya ay failed. So, ayan po yung magiging function natin. So, if G2 is greater than 75, yung una, if na-meet niya yung condition. Sabi dito, value if true. So, ibig sabihin, na-meet niya itong condition na to. Okay, so yung logical test na to ay na-meet niya. Kapag naman value if false, ayan, failed yung magiging result niya. Ibig sabihin, hindi niya na-meet yung condition. Paano niya hindi niya na-meet yung logical test? So, ang mangyayari, ibig sabihin ito ay 74 or below. So, pag in-enter natin yan, since 83.8 siya, yan ay magiging pass. And, kung ilalagay natin yan hanggang dulo, of course, ito ay magiging failed. Okay, so failed sila. No, yung iba failed, yung iba nakapass. And, ang problema is yung invalid ay pass. Diba? Yung invalid ay pass. Tapos, kung mapapansin ninyo, yung lumagpas ng 100 ay pass. Tapos, failed lang yung nakalagay sa 60. Diba? Itong 60, nakalagay, failed. So, dito, kung ilalagay natin 76, okay pa to, nakapass pa to. No? Pero ito kasi, 60 or 74 pala, sorry, lagyan natin. 74, failed na siya. Yung 60, failed din. Which is, dapat ang pinakamababa lang nating grade ay 70. No? So, 69 and below, dapat hindi na niya i-accept. Tapos, yung 100 and above, dapat hindi na niya i-accept. So, yun yung yun yung problema natin. Now, babaguhin natin ng konti ito. Okay, so babaguhin natin ng konti. So, lagay lang natin dito, may dalawa tayong option. Okay, kung paano natin siya gagawin. So, for example, sabi natin dito, if G2 is greater than 75, tama naman, pass siya. Pero, dagdagan natin. Instead of just, parang displaying muna yung word na pass, no? Ang gagawin natin, gagawa pa tayo ng another if function. So, like this one. Yan. So, gagamit din tayo ng if. Nakita nyo, yung sa value if true natin, instead na maglagay tayo ng output, ang gagawin natin ay maglalagay pa rin tayo ng another if function. So, ang tawag natin dyan ay nested if function. Okay? So, nested if function ang tawag natin dyan. So, function siya na nasa loob siya ng if function din. So, if, lagyan natin. So, if si G2 ay, ayan, so, if si G2 naman ay mas mataas kaysa kay 1, mas mataas or equal kay 100. Yan, ibig sabihin pag 100 and above na siya. So, gagamitin natin yung greater than or equal. Diba? Ang nakalagay dapat ay gawin natin value if true. Lagyan natin too high. Ayan. Too high. So, masyadong mataas yung rate. If false naman, ayan, huwag na tayo maglagay ng if false dito. Okay, so, if false, ay, pwede. Pag hindi naman, lagay natin yung pass. Saka natin ilalagay yung pass. Diba? Kapag hindi siya mas mataas doon sa 100 or hindi siya equal to 100. Now, oops. Ayan. So,
Pero meron pa tayo, value if true lang to, di ba? Value if true lang to. Ngayon, meron pa tayong false. So, try natin. Value if false naman, dito yun na sa G2 is greater than 75. Value if false natin, gawin natin, maglagay ulit tayo ng if function. Bakit? Ibig sabihin, mas mababa siya sa 75. Diba? Ibig sabihin, mas mababa siya sa 75. So, lagyan tayo ng if function. Lagyan natin if si G2 naman ay less than or equal 69. Kasi hanggang 70 lang yung ano natin, diba? So, less than or equal 69, ang gawin natin, too low naman siya. Too low. Ayan. Tapos, comma, value if false, lagay lang natin, failed. Kasi, ibig sabihin nun is hindi siya mas mataas. Okay? Ibig sabihin nun is hindi siya mas mataas sa 70 or sa 69. Dito sa too low, hindi siya mas mataas sa 69. Ibig sabihin, 69 and below kasi siya. Tapos, ito naman, ibig sabihin, 70 to 74 siya. Kaya siya nag-fail. So, try natin. Past siya. No? Tapos, i-double click natin sa iba. Ayan. Ito, too low ay too high kasi nga 117 siya. Kahit yung 100 niya yan, magto-too high pa rin yan. Unless siya po ay nakakuha ng 99. Ayan. Diba? So, kapag nag-100 na, too high na siya. Okay? Tapos, ito, too low siya. Bakit? Kasi 60. Kahit 69 yan, too low pa rin yan. Dapat, ang grade na minimum ay 70 para doon sa 3 marks na failed. Okay? Nakuha po natin. Ayan. Tapos ito, failed na rin siya. Ito, invalid. Ayan, too high. So, kung invalid siya, hindi natin nalagyan dito. Okay? So, hindi natin nalagyan dito. Ayan, hindi natin nalagyan dito. Pwede natin siyang lagyan, di ba? If you want. Pwede natin siyang lagyan. So, pwede natin siyang lagyan nung sa invalid. So, dito kasi meron tayong too low and too high. Okay? So, pasok natin dito yung logical operators natin. Ayan. Paano natin gagamitin? Ay, ito na pala yung relational operators. No, tanggalin ko na dito Tanggalin ko na dito. Yung relational operators. Now, pasok tayo sa logical operators. Paano natin gagamitin si logical operators? Sige, dito ulit tayo sa quiz grade. Ayan, sa remarks. Ayan. Try natin. Paano ba natin gagamitin? Ganito po siya. Burahin ko lang lahat. Okay? Burahin ko. Huwag na yung pangalawa. Dito na lang sa pangalawa tayo. Burahin ko lahat. Ayan yung nilagay ko dito. So, ang gagawin ko, gagamitin ko si logical operators. So, paano si logical operator? Ganito lang po yan. Meron siyang and or. Dalawa po yan, logical operators natin. Pag sinabi natin and, tagalogin lang natin, di ba? At, pagdating sa or, ibig sabihin, pagdating sa or, ibig sabihin, o. Di ba? So, that means, meron kang dalawang logical test, merong dalawang logical test ninyo, and both logical tests, ayan, so both logical tests ay true. So, true. Both logical tests. Kailangan maging true siya para mapagana nyo yung gusto ninyong output or ma-display ninyo yung gusto ninyong output. Ito naman, pag or naman, either logical is true. So, either pwedeng pareho silang true o kaya naman isa sa kanila ay true. Pagka mayroong true, ibig sabihin, makukuha ninyo yung gusto ninyong output. Diba? Makukuha ninyo yung gusto ninyong output. So, for example, lagyan natin ito, lagyan natin ng or, n.
Hindi, lagay muna natin yung ano, yung sinasabi sa invalid. If ito, maglagay tayo muna ng if ang quiz grade natin is not equal to invalid, lagay lang natin, if not equal to invalid, value if true, ito na siya. Itong logical test natin na to. Pag false naman, value if false, gawin natin, ano ba? Pag equal to invalid siya, lagay lang natin, not applicable. Yun lang. NA. Or not applicable. Ayan. So, lagay na lang natin ganyan. So, try natin. Pass siya. Then, kapag ginawa natin to, hanggang dito, tingnan nyo, yung invalid, not applicable. Okay, so medyo mahaba-haba itong logical test natin. So, inuna ko muna to. No? Now, gawa tayo ng logical test na gagamitan natin ng and or. So, for example, yan. Example ng and. Yan. Lagay tayo ng example ng and. Ito yung sa and. Sa example ng and. Sa and, lagay natin if, ganito siya. If, lagay natin and, okay? So, if, tapos and, lagay natin, if, ito na lang, siguro. Ito na sa baba. So, if G8, ayan, is equal to Apple, yan. Tapos, logical 2, kama lang ninyo na, kama, na nakalagay logical 2. Ibig sabihin, pangalawang logic. Ngayon, and here, G9 is equal to orange. Ayan. Then, ang gawin natin, i-close natin yan. Kasi pagka ginawa natin is naglagay tayo ng another comma, may logical 3 pa yan. Pwede pa yan, logical 4, logical 5, logical 6. So, pwedeng maraming logic. Okay? So, i-close natin yung end natin ng close parenthesis and then comma. Okay, now, nandun na tayo sa if function. So, kapag yan daw si G8 ay equal to apple and si G9 ay equal to orange, value if true, lagay natin ay fruits. Yan, fruits. Tapos, value if false, lagay natin is if tayo ulit. If, sa logical test natin, si G8 naman ulit is equal to, if and, yan. Lagay natin si logical 1 is si G8 is equal to, broccoli. Ano ba yun? Double C ba yun? Double C ba broccoli? Okay. Broccoli. Double C ba yun? Tama ba ako spelling? Bala na. Ayan. Tapos, double L. Tama ba? Okay. Ayun. Medyo lang sa spelling. Hindi na tayo kasama sa ano. Tapos, logical 2, G9 is equal to ano pa ba? Ano pa mang gulay natin? Eggplant. Ayan. Madali spelling ng eggplant eh. Ayan. So, close natin. So, value if true, lagay natin vegetables. Tapos, if false, invalid input. Ayan. So, try natin. So, invalid input. Bakit? Kasi wala pong nakalagay kay G8 at saka G9. Eh. So, try natin. Lagay dito si apple. Tapos, orange. Kasi end eh. Di ba? So, fruits. Di ba? Paano kapag nilagay natin dito is si broccoli? Yan. Invalid input yan kasi yung isa orange. Lagay natin is
lagay natin ay ano ba? Ano yung sunod natin? Eggplant. Ayan. So, lagay natin si eggplant. So, vegetable siya. So, kailangan pareho. Kung makikita nyo dito kasi, dapat pareho. Pag end. Sabi ko nga, both um, logical operators na nilagay nyo dun sa end, yan, both logics are true. Dapat. Para maging true yung result. Pag yung isa dyan ay hindi naging true, like this one, ayan. So, for example, nilagay natin dito yung apple, invalid input na agad. Diba? So, dapat pareho. Ayan. So, dapat pareho. Now, try naman natin si OR. Si OR naman is ganito. Si OR, ganun din ang gawin natin. Lagyan natin if or, so yung logical one, si G8, ay, ayan, tapos is equal to apple, for example, tapos logical 2, si ito is equal to, ay hindi, lagay natin hindi si G9 para mas madali. So, lagay natin si G9, ayan, is equal to orange, tapos logical 3, lagay tayo ng logical 3, for si ito ay ginawa nating broccoli, and then si G8 pa rin, gawin natin siyang eggplant. Yan. Ang gawin natin, yan, if true, lagay natin healthy. Ayan, healthy food. Ayan. Pagka naman false, ibig sabihin, ano ba, not sure. Ayan, I'm not sure if healthy. Ayan, so hindi natin alam. So, yan. So, tignan natin. Ayan. So, healthy food. Kasi broccoli yung nakalagay. Ibig sabihin, kahit ano yung nakalagay dito. Diba? Hindi siya and. Either. Either siya. So, either of the logical statements natin ay mag-true. So, kapag apple, orange, broccoli, or eggplant yung laman yan, healthy food sila, like eggplant. Diba? Healthy food yun. Pero kapag kanilagay natin dito, chips, not sure if healthy. Diba? Kahit na hot dogs. Diba? Oh, not sure if healthy. No? Cake. No? So, ayan po. So, ibig sabihin, kahit na sabihin natin na ito ay ang laman ni G8 ay apple, kahit na hindi orange ang laman niya, kahit hindi broccoli, kahit hindi eggplant, still magtutrue siya. Kasi nga, merong apple eh. Diba? Merong apple. So, kapag nag-type ako ng wala sa kahit ano sa apat na to, ang mangyayari is magpo-false siya. So, ibig sabihin na healthy. Okay, nakuha po ninyo. Nakuha po natin. Yan, do you have questions po? Yan, do you have questions? Wala po tayong questions. Wait. Yan. Okay, so, meron nagta-type dito. Okay. Record na pala. Ayan, okay lang ba? Hintayin natin yung iba. Wait lang.